Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask your real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Marty Nolan from CCF Communications at kasama natin ngayong araw si Pastor Bong Saking para sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din sa'yo, Marty. Okay, so ito na po ang ating mga katanong para sa araw na to. Para sa question 1, bakit kilala si Abraham sa kanyang pananampalataya at paano tayo magkakaroon ng pananampalataya na katulad ng kanya? Ayan. Alam mo, sa totoo lang, di ba, tawag sa kanya the father of faith. At maging si God, yun ine-recognize yun Dahil sa simula pa lamang, wala pang Israel nun So nangako na agad sa kay Abraham. Sabi niya, iwan mo yung pamilya mo, iwan mo yung kamag-anak mo, at dadaling kita sa lugar kung saan ka, mananatili. Hindi niya alam kung saan yun, pero sumunod. Kaya doon pa lang, pinakita na yung kanyang pananampalataya. Tapos ang sunod na kanyang pinakita naman ng Panginoon, sabi niya, Lord, wala naman tagapagmana. Sabi niya, bilangin mo yung bituin sa langit. Sabi, bibigyan kita ng ganun din karami o higit pa ng mga salinlahi. So doon pa lang, pinakikita doon yung pananampalataya nakabatay sa Diyos. Hindi sa sarili niyang kakayanan. Kasi una, matanda na siya Paano ako magkakaanak? Ang tanda ko na. Paano magkakaroon ng ganun karami? Parang napaka-imposible. And kaya siya naging ama ng pananampalataya kasi naniwala siya sa bagay na imposible dahil nakafocus siya sa kakayanan ng kanyang Diyos. Nakafocus siya kay God. So, paano natin ma-develop yun? Kailangan lalong lumago yung ating pagkakilala sa Diyos. Maintindihan natin, sino ba si Jesus? Sino ba yung kanyang ama? Sino ang banal na Espiritu? And we will grow in that faith. Kaya sabi ng Bible, faith comes from hearing the word of Christ. So we need to keep on learning, keep on listening, keep on knowing Jesus. And there, yung faith natin mag-grow kasi siya yung author and perfecter of our faith. Ayan. So lalo nating kilalanin si Panginoong Jesus. Okay, question 2. Paano po natin maiiwasan ang licentiousness at legalism patungkol sa ating kaligtasan? Okay. Una-una, we are to meditate on the goodness of God. Lagi tayo doon nakatingin. Dahil sa goodness ng Diyos, minsan ang fear natin, baka malaglag tayo. Alam mo, pag nagbabike ka, pag mag-aaral ka pa lang, hindi mo iniisip yung malalaglag ka dapat. Ang iniisip mo, paano ka magtutuloy? Pedal mo lang na ipedal, di ba? Tapos nakatingin ka sa malayo. Ganon din sa Panginoon na ang ating titingnan, hindi yung isip natin malaglag, kundi inisip natin yung Diyos na ating nasa harapan, na ating sinusundan. Kaya, hindi mo maaano sa licentiousness kasi doon takot ang tao na parang kung niligtas sa tayo by His grace, di pwede natin gawin kahit ang gusto natin. Hindi totoo yun. Kasi nagkaroon ka ng supernatural life. Kaya nga ang seal, yung Holy Spirit. Kaya nga, without the Holy Spirit, you can never please God. So yung Holy Spirit will not tell you to do anything else than to please Jesus. Kasi yun ang kanyang role paano yung legalism? Ganun din. Hindi ka trying to perform para ma-please si God. Kundi tinanggap mo yung pagiging pagmamahal ni Jesus, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa na niya. So tinanggap mo yon. Kaya hindi mo iniisip yung ano dapat kong gawin, ano dapat. Ang iniisip mo, ano yung pinagagawa niya sa akin. Di ba? Kaya yung legalism, nahuhulog yun sa ganun. We're trying to perform. We're trying to prove God our worth. Kaya sa atin, kaya sa biyaya ng Diyos, ang atin ay, mahal ko lang si Jesus dahil sa pagmamahal niya. I just want to please Him in a way na, na pinasasabi niya. At kung nagkamali ako, balik lang ako sa Kanya. Wala naman ako pupuntahan kundi siya lang. Ayan. Thank you, Pastor Bong. At para sa huling katanungan, nakasanayan na natin ang ideya na para makapunta sa langit, kailangan gumawa lagi ng mabuti. Ngayon, napag-aralan na natin ang Galatians 3, paano namin maiiwasang bumalik sa aming nakagisnan na work-based faith o pagdepende sa aming sarili o sariling kabutihan para maligtas? Ayan, napakagandang tanong yan. Ang totoo niyan, lahat tayo hinubog sa ganyan, di ba? Kumbaga, kahit anong pananampalataya, lagi sasabi, magpakabait ka, para tanggapin ka ng Diyos, ganyan, di ba? Ang problema, hindi talaga natin magagawa yung requirement ng Diyos Kasi sa isang utos lang hindi mo sunod. Nasuway mo na lahat. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So, paano natin maiwasan yon? Kailangan, lagi nating papaalalahanan, lahat ay mayabang.
Lahat tayo mayabang. Lahat tayo nag-i-struggle. We want to prove. Alam mo, sa totoo lang, gusto malaman lang na tayo yabang natin. Pag nasasaktan tayo sa ginagawa ng ibang tao, naiirita tayo, alam natin mayabang na tayo eh. So, every time we remind ourselves, pinatawad niyo lang ako, Panginoon Diyos. Kaya Lord, I pray for your grace to help me overcome this pride. But para hindi ako magalit sa tao na to, para hindi ako mairita. So, kung naaalala natin yun, hindi na tayo mag-iisip na agad to maliligtas pa sa Panginoon. Dahil alam ko, wala naman ako magagawa. Wala akong kakayanan para gawin ko yung standard ng Diyos. Kaya siya lang din ang tutulong sa akin para magawa ko yun. Para palaging naaalala ko, ang buhay na to, grasya lang ng Diyos. Ang buhay na to, biyaya niya lang. Hindi to dahil sa galing ko o lakas ko o dahil sa pagpupursige ko. Kaya always meditate on His grace and on His goodness than on our promises and on our desire na to prove our worth of eternity. Amen. Dahil lang sa grasya ng Panginoon. Okay, maraming salamat Pastor Bong sa pagsagot ng aming mga katanungan, and that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.